The North-South Commuter Railway System is a flagship project of the government under the Build, Build, Build program. It is the largest railway project in the Philippines to date. The NSCR is co-financed by the Asian Development Bank and the Japan International Cooperation Agency. The project is central to the government's vision of bringing back the culture of rail transport in the country. Once fully operational, the entire North-South Commuter Railway line will reduce travel time between Clark International Airport to Calamba from more than 4 hours to less than 2 hours. The 163-kilometer railway system will have 35 stations and will serve 27 cities and municipalities in the National Capital Region and nearby provinces. The entire North-South Commuter Railway is being constructed in 3 segments: Malolos-Clark, Tutuban-Malolos, and Solis-Calamba. Construction on the Tutuban-Malolos segment started in February 2019 and is now more than halfway through completion as of June 2022. Construction of the Malolos-Clark segment began during the COVID-19 pandemic. With the relentless efforts of the Department of Transportation and Philippine National Railways, construction of the Malolos-Clark Railway project is in full swing. The segment includes the country's first airport railway express service to the Clark International Airport. The railway's southern segment, the South Commuter Railway project, will connect Metro Manila to Calamba and will have 18 elevated and at-grade stations. The signing of the South Commuter Railway Project loan agreement between ADB and the Government of the Philippines in June 2022 marks another milestone in the government's efforts to provide comfort and convenience to Filipino commuters within Metro Manila and neighboring provinces. The entire North-South Commuter Railway will create more than 59,000 jobs during construction and over 4,600 jobs during actual operation. It will spur growth multiplier effects in the economy through supplier contracts and create new job opportunities through better connectivity in the region. The project will contribute to the Philippines' climate change action agenda. It is estimated that by 2040, more than 600,000 passengers will be using the railway daily, resulting in lower greenhouse gas emissions in the country. The government of the Philippines remains steadfast in making the dream of a more comfortable life for every Filipino a reality. Yuhu! Good morning mga kabayan. Welcome pong muli sa ating latest update rito po sa PNR NSCR South. Yan po mga kabayan, sa unahan po yung Parandagat dyan, yan na po yung mismong Laguna de Bay. Sobrang ganda ng view rito mga kabayan. Kapag itong PNR NSCR South going to Calamba, Laguna, kapag ito ay matapos na ay mabubusog ang inyong mga mata habang manood sa magandang view rito po sa South. Lalo na po rito po sa Laguna de Bay, masisilayan po natin habang tayo ay nakasakay sa bago ng PNR na talagang moderno po ito mga bayan. Kaya salamat po sa dating Pangulong PRRD at
ngayong kasalukuyang Pangulo na si PBBM na pinupursige po nilang matapos itong PNR in NCR South, North to South mga kabayan. No? Masisilayan po natin mga kabayan yung baba, ang dambuhalang tubo na yan. Yan na po yung pambaon doon sa poste na gagawin rito mga kabayan, or nag-test soil pa po sila rito. Comment po down below. Shout out at advance happy birthday Sir Aris Sorrente. Shout out po sa tropang Build Better More vloggers mga kabayan. Ayan, sa aming admin na si Sir Aris Sorrente, no. Shout out po in advance happy birthday. More birthdays to come, Sir Aris. Thank you sa mga advice at saka siyempre sa iyong mga knowledge about construction. Thank you so much po and happy birthday po. Ayan po mga bayan. Yung area na ito ay malapit na po ito sa boundary ng Santa Rosa, Laguna and also Cabuyao. Dito sa area na ito mga bayan, malapit sa likuran natin, andyan na po yung Old Cabuyao Station. Yan po mga bayan, lalatag na yan, yung tubo na yan, maya konti, ibabaon na po yan dyan sa dambuhalang butas, no? Tinabunan lamang po nila ng bakal mga kabayan. Ayan na po yung tubo na yan, ibabaon po dyan sa unahan, na yung may crane na yan. Diyan po nila ilalatag. Ayan po. Ayan po. Yung isang tubo, nabaon na po yung kulay green na yan mga kabayan bago mag-crane. Tinabunan nila dahil po sa medyo maulan ngayon. Kapag hindi nila tabunan ay sigurado mapupuno po ng tubig yung mismong hukay nila, no? Ayan, yung ating kamera ay nakaharap po ito papuntang Santa Rosa City, Laguna. Yung sa unahan po, yung bakanteng lote, lampas niyan mga kabayan, yan na po yung Santa Rosa, Laguna, Golden City, no? Five years or 6 years from now mga kabayan, ito ay matapos na po at masisilayan na po ninyo yung Mount Makiling. Ayan po yung sentro sa ating camera. Yan po yung Mount Makiling mga kabayan. At itong mga kabahayan na yan, yung kabahayan na yan mga kabayan, yan po ay makinabang nitong PNR in NCR South mga kabayan. Ayan po, napakaraming bahay na po rito sa area ng Cabuyao, to Mamate, to Banlik, and also Calamba, Laguna mga kabayan. Diyan po mag-end itong elevated na PNR, no? Mula Calamba hanggang Clark, Pampanga po ito mga kabayan. May haba itong 163 kilometers mga kabayan. Mayroong 35 stations from Solis, Maynila to Calamba, Laguna. Mayroon siyang 18 stations mga kabayan. Stations, no? Sa darating na January 2024, ang Calamba to Solis, Maynila ay ang biyahe ng PNR ay ihihinto na po yan dahil sa pagbigay daan ng construction para sa elevated
na PNR na po. Kaya yan po mga kabayan ay napakalaking good news at maibsan na po natin ang napaka-traffic sa South Luzon Expressway. Kapag ito'y matapos, dito na po tayo sasakay sa PNR NSCR South, Calamba to Solis, Maynila. Hanggang Clark, Pampanga na rin po ito mga kabayan. Napakalaking ginhawa po ito sa ating mga kababayang mga Pilipino dyan, saan mang sulok ng mundo, mga OFW. Kaya ipagdasal po natin ang ating bansa na way ilayo sa anumang matinding kalamidad at korupsyon. God